Ayan. Welcome po ang bawat isa, mga kabataan sa Kupang. Taas ang kamay. Ayan. Mga kabataan sa Marikina. Meron din. Mga kabataan sa Socorro, Barangay Socorro. Taas kamay. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Ang pag-aralan po natin ay ang talinhaga patungkol sa lambat. Ayan. Basahin po natin ang ating teksto. Ayan. Ang kaharian ng Diyos o ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapakinabangan. Yan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Mateo chapter 13, verse 47 to 50. Sino po sa inyo nakakita ng lambat? Ayan. So, nakakulambo. Yung nakakita sa inyo ng hinihila yung lambat sa dalampasigan. Yo. Yung bago pa lang ako sa Manila, sinama ako dun sa Binyan Laguna ng aking mga kapatid dahil yung uncle ko ay fisherman doon sa Laguna Lake. At yung uncle ko na yon ay meron siyang anak na 16. At sabi niya, pinalaki ko ito sa pangingisda. Mahirap po talaga dahil pagpunta mo sa bahay nila, nakabangka ka. Pero pagka mag-low tide, makita mo, ang taas pala ng bahay, no? Ang hahaba ng haligi. Ganon yung buhay nila. At sinama ko minsan, hinihila nila yung lambat. Alam niyo po, ang daming lamang isda. Iba't ibang kulay, no? Iba't ibang klase. Pati nga po yung yung mga crabs, no? And doon, pati siguro mga janitor fish kasama. So, sabi niya, inihihiwalay namin ito. Pero yung hindi mapakinabangan, hindi makakain, ay binabalik na namin doon sa lawa. Kasi pagkain din ng ibang isda po yun. So, ang lambat, ang kaharian ng Diyos, ay sabi doon, sa binasa natin, inahalin tulad saan sa isang malaking lambat na kung saan ito po ay maraming nahuli. No? Ang lambat na tinutukoy po diyan ay bigyan po natin ng yung symbols o lambat, bigyan po natin ng kahulugan. Ang lambat ay nagsisimbolong pangangaral ng salita ng Diyos. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sino po sa atin bunga ng pagpapahayag ng salita ng Diyos? Lahat po tayo, bunga po tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. At yung mga isdang ito po yung mga iba't ibang klasing uri ng mga tao. No? Lahat po ng klasing uri ng mga tao sa buong mundo. At sabi doon ay ang ikinukumpara, no, ang nahuling isda, no, na mabuti, no, at masama, yung masama itinatapon na hindi na mapapakinabangan, ay ikinukumpara din ito sa darating na huling araw, no. Ano ba yung darating na huling araw? Ito po yung tinatawag nating
paghuhukom, judgment, no? White throne judgment, na kung saan ay ang mga mabubuting tao, ito po yung kino-considered na kung saan sila po ay mga mananampalataya. Sila po ang nakarinig ng mabuting ibanghelyo patungkol sa kaligtasan. At yung mga taong masasama, ito naman to yung mga tao na kung saan ay hindi nila tinanggap, no, si Jesus Christ bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ayaw nilang maniniwala sa mabuting balita o ibanghelyo ng Diyos. Ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos, no? Nire-reject po nila ang salita ng Diyos. Kaya, ang sabi roon, ang kanilang patutunguhan, yung tinatawag nating final destination, pagdating ng paghuhukom, no, ng ating Panginoon, ay itatapon sila doon sa naglalagablab na apoy. No? Ito po yung apoy na tinatawag nating pangalawang kamatayan, second death. At yung apoy na ito ay hindi po ito mamamatay. Nagliliyab, no, na asopre ng apoy. Hindi po ito mamamatay. At doon, lahat ng mga masasama, no, lahat ng namumuhay sa kasalanan, lahat ng tawag ho nito, sabi doon sa Revelation chapter 21 verse 8, lahat ng mga duwag, no? Lahat ng mga nakikiapid, lahat ng mga nagpa-practice ng mga black magic, occultismo, lahat ng mga sinungaling, lahat ng mga mamamatay tao, no? Hindi lamang po physical na pumapatay ng tao, sabi po ng salita ng Diyos sa aklat ni Juan, Apostle Juan, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay itinuturing na isang mamamatay tao. Ayan. At lahat ng klaseng uri ng kasalanan, kasinungalingan, paglalasing, o pagbibisyo, lahat po yan. Ang kanilang final destination ay doon sa naglalagablab na apoy. Ito po yung tinatawag nating hell. Okay? Hell is a place of eternal punishment. O, wag kang antukin, ha? Okay. Hell is a place of eternal punishment. At saan naman pupunta ang mga matutuwid? Doon sila sa langit, sa heaven. Heaven is a place of eternal life. At kapag binasa natin ang Pahayag chapter 21, napakaganda po ng description po ng ating pupuntahan. Sa langit, kapiling natin ang Diyos. Wala nang paghihirap, wala nang gutom, wala nang pangungutang. Ayan. Wala nang anumang sakit at karamdaman, wala nang dilim, kundi nagliliwanag ang kaningningan ng Diyos at puro kaliwanagan, walang kadiliman. At doon papahiri ng Diyos ang luha ng bawat isa. Wala ng kalungkutan. At kapiling natin ang Diyos magpakailan pa man. Amen? No? We are created. Why? Because we are created to worship God. We are called to worship God. We are commanded to worship Him. Kaya, ang Diyos ay nais niyang tayo ay makapiling. No? At ayaw ng Diyos lahat tayo ay mapahamak. Kaya nga sabi doon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ay binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na na magsisisi at manumbalik sa Kanya. Kaya hindi pa dumarating ang wakas, no? Ang panahon na kung saan sabi doon, ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ipinangaral sa maraming bansa, no?
Ang sabi doon sa Matthew 13:47, hanggat hindi maipahayag ang salita ng Diyos sa buong bansa, no, sa buong mundo, hindi pa darating ang wakas. So, ibig sabihin, may pagkakataon pa, no? Mga kabataan sa Kupang, naririnig ko yung mga sinasabi nyo na sa pasukan, Kuya Mark, hahakutin namin yung kaklase namin, mga kaibigan namin, pupunuin natin yung MYP na yan. Makakarinig sila ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, no, sabi nga po doon ay dapat malinaw. Malinaw ang pangangaral ng salita ng Diyos. Why? Because the power that fundamentally transforms people is found in the gospel of Jesus Christ. Yung makapagbabago lang ng buhay ng tao. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Amen ba? Sabi ko nga doon sa nakipag-meeting ako doon sa barangay, sa Kupang, hindi natin kayang baguhin ang mga tao ngayon, yung mga maraming problema sa community, mga kabataan, mga bata pa na involved sa krimen, na involved sa drugs, no? Na involved sa anumang klaseng uri ng kaguluhan, pagnanakaw, no? Ano pa, mga dysfunction families. Maraming mga hinaing ang community. Kahit saan kang community pupunta, maraming mga problema ang mga kabataan sa community. Kaya sabi ko, walang ibang makapagbabago ng buhay ng tao kundi ang salita lamang ng Diyos. Dahil ang puso mandaraya, sinasabi po ng Jeremiah 19, no? 17 verse 9, na the heart is deceitful. Di ba? Tuso. Traidor ang puso. At walang makapagpapaamo noon. Walang makapagpababago noon, kundi ang salita ng Diyos. Kaya dapat po ipangaral ang salita ng Diyos. Mamaya po, Brother JB, yung piniprepare ko sa yung ministry fellowship ng Land Church para maintindihan natin. Okay. Ang sabi doon, number 2, ang mga mangingisda na naging ibanghilista. No? Ayan. So makikita natin doon sa Matthew chapter 4, when Christ called, no, his first disciple. Naalala niyo po, nung tinawag ni Jesus Christ ang kanyang unang mga alagad. Sino ba yung mga tinawag niya? Si Simon Pedro, tinawag ng ating Panginoon. Sabi niya, halik kayo, sumunod kayo sa akin, at tuturuan ko kayong mangisda ng tao, mamalakayan ng tao. At nakita niya, at kasama yung kanyang kapatid na si Andrew. At habang naglalakad sila, iniwanan nila yung kanilang bangka. No? At sumunod sa ating Panginoon, habang naglalakad sila, ay nakita naman nila yung anak ni Zebedeo. No? Sino yon? Si James at saka si John. Si James at saka si John. Si Santiago at saka si Juan. Sabi ng Panginoon, ay sinabi niya, sumunod kayo sa akin. Nagpe-prepare pa ng Nagpe-prepare pa ng, huwag kang antokin, magpe-prepare pa ng lambat para mangisda. Hindi na tuloy pangingisda kasi sumunod sila sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ito yung mga taong tinawag ng ating Panginoon. I believe lahat tayo tinawag ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos na nakaupo lang dyan, na wala tayong gagawin. Hindi tayo tinawag ng Diyos na magbutas lamang ng upuan hanggang second coming. Hindi tayo tinawag ng Diyos. Di ba? Yung ibig sabihin, kailangan merong purpose ang Diyos, may layunin po ang ating Panginoon. Letter C, ang nahuling isda, yung mabuti at masama. Sinabi ko kanina,
yung destination, final destination ng mga masasama ay mapapahamak sila. Dahil sinasabi po ng John chapter 3 verse 16b, ang sino mang hindi sumampalataya sa Kanya ay mapahamak. Oh, ang sino mang hindi sumampalataya sa Kanya ay mapahamak. Ngunit, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, hindi lang yun sa kabila, no? Hindi lang yun na, kundi present. Tatanggapin natin, i-enjoy natin yung eternal life na binibigay sa atin ng Diyos, no? Ang sabi sa John chapter 10 verse 10, naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit, sabi ni Jesus, ako'y naparito upang bigyan ko kayo ng isang buhay na walang hanggan. Buhay na ganap at kasiya-siya. Sino ba yung magnanakaw na tinutukoy? Ha? Sino yon? Si Satanas. Sisirain niya ang buhay mo. No? Sisirain niya. Yun ang ultimate goal ni Satanas, to destroy, to steal, and to kill you. Yung buhay mo sirain. No? Mga kabataan, maraming mga kabataan nasisira ang kanilang buhay. Yeah? Wasakin ang pamilya. Dysfunctional families. Broken families. Ano pa? Nakawin ang salita ng Diyos, ang iyong pananampalataya. Alam nyo, isa lang ang pwedeng manakaw ng demonyo sa buhay ng bawat isa sa atin. Mawawala ang lahat. Alam nyo kung ano? Ang salita ng Diyos. Kaya mga kabataan, 3 lang ang kailangan nyong gagawin. 3 F lang. Focus. Unang F, focus. Mag-focus kayo sa relasyon nyo sa Diyos. Mag-focus kayo sa salita ng Diyos. Mag-focus kayo sa gawain ng Panginoon. Yeah? At mag-focus kayo sa inyong kaligtasan at sa inyong Christian life. Pangalawa, freedom. No? Kayong lahat, tayong lahat, pinalaya tayo sa pagkagapos, pagkaalipin at pagkatali ng lahat ng klaseng uri ng kasalanan. Nagawa ng kadiliman sa buhay natin. Ang ganda ng mga prayer request nyo, no? Lord, ilayo mo ko sa kasamaan. Lord, tulungan mo po akong magbago. No? Ayaw ko nang magkasala. Ang ganda ng mga prayer request nyo. Nababasa ko namin yun. Yeah? Meron pa nga yung isa doon, Lord, bigyan mo ko ng karunungan at kaalaman sa salita mo. Gusto ko pang marami akong matutunan na salita mo, Panginoon, para ibahagi ko sa kapwa kabataan katulad ko. Ang ganda nun, di ba? Ang ganda ng prayer na yun, no? Mangyayari at mangyayari yun kung i-maintain natin yung focus natin sa Diyos, i-maintain natin yung freedom nating tinanggap sa Panginoon. At yung pangatlong P, yung fire. Dapat manatili ang apoy sa puso nyo ng salita ng Diyos. Ang apoy ng Espiritu Santong tinanggap nyo. Dapat mananatili ang apoy noon. Kasi hanggang 48 lang eh. 72 hours lang yan. Wala na yan. Oh, manlalamig ka na kaagad. So dapat, ang sabi nga po ay, ang baga o ng uling, no, para mapanatili ang kanyang ningas, anong gagawin? Papaypayan. Yung iba, hindi paypay. Tutukan ng electric pan. No? Para mas lalong magniningas. No? Yung inyong tinanggap na salita ng Diyos, kinakailan magniningas yun sa puso nyo, manatili ang fire. Kung hindi, pagka namamatayan, babalik na naman sa dating pag-uugali. So, 3 F, ano yan? Focus, freedom, and then fire. Dapat bantayan ho natin yan, mga kabataan. Huwag po yan mawawala sa atin, i-maintain po natin. Amen? So, mahalaga po yan, ano? So, sabi rito, ay nakita natin, no, yung pwedeng mangyayari, pupuntahan ng mga masasama at mabuti. Alin ang pipiliin po natin? Heaven or hell? Heaven. Siyempre, heaven is a place of
eternal life. Ayan. Huwag niyong sabihin, ah, nakilala ko lang si Lord, ang dami kong bawal, no? Bawal ganito. Kasi kailangan may mga bagay na pwedeng alisin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin para maging umayos po ang ating pamumuhay. Amen? Gusto ng Diyos na buuin yung ating relasyon sa Kanya. Dahil alam niyo po, mga kabataan, ang sumira sa relasyon natin sa Diyos, no? Walang iba kundi kasalanan. Yun ang nagpapahiwalay sa atin sa relasyon natin sa Diyos. Yun ang nagpapalayo, no, ng ating relasyon sa Panginoon, ang kasalanan. Kaya alam niyo po, ay gumawa, no, ang Diyos ng paraan. Dahil lahat po ay nagkasala, no? All have sinned and fall short of the glory of God. Walang pwedeng makasunod sa kautusan ng ating Panginoon. Masunod mo man ang 9, nagkamali ka man sa 10, lumabag ka sa buong kautusan ng Diyos. Wala hong makakasunod ho na yan. Alam ang ginawa ng ating Panginoon? Gumawa ng solusyon ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus para sa atin. Kaya tayo, lahat tayo, tinubos po tayo ng dugo ng ating Panginoon. Dahil sa kamatayan ni Kristo Jesus, we are redeemed by the blood of Jesus Christ. Hindi lang redeem, na-reconcile tayo ng Diyos. Ang Diyos at ang tao ay na-reconcile. Hindi lamang na-redeem, hindi lamang na-reconcile, kundi na-restore. Na-restore ang relationship natin sa Diyos. At yung pangapat, regeneration. Nabago. No? Na-born again po tayo. Kaya nga sabi nga doon, unless a man be born again, he cannot see or he cannot enter into the kingdom of heaven. Kaya lahat tayo, kung titingnan natin, pag binasa natin ang Mateo chapter 13, ang the parable of the net, ay ito po yung pinaka-7th parable of Jesus Christ. At kung titingnan natin yung mga audience, kung sino yung nakikinig doon, walang iba, kundi ang mga mananampalatayang katulad natin. Yeah? Ang mga alagad. Kaya nga tinatanong doon sa verse 10, ay bakit nagpapahayag kayo ng talinhaga? Anong ibig sabihin yan, Panginoon? Sa inyo ko lang ipinapahayag yan sapagkat sa inyo, ipinapakita ang kaharian ng Diyos. Mapalad tayo. Ibig sabihin, hindi lang tayo mananampalataya, kundi nasa atin ang paghahari ng Diyos. Amen? We are carrier of God's kingdom. Kaya maging ang bawat isa sa atin, sabi po ng 2 Corinthians 5:20, we are the ambassadors of Christ. Ikaw at ako, representative ng Panginoong Jesucristo. Kahit saan ka magpunta, sa workplace, sa school, no? Kahit saan ka nagtatrabaho, representative ka ng ating Panginoon. Dala-dala mo ang kaharian ng ating Panginoon. Sino yung tinutukoy na mananampalataya? Sino po yun? Ha? Tayo. Anong tawag po sa atin? Ha? Church. Church. Is the people called by God, confessing Jesus Christ as Lord, body of Christ, and the community in which the Holy Spirit dwells. Tayo po ang pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. Kung tinanggap nyo ang ating Panginoong Jesucristo, na sa atin na yung indwelling of the Holy Spirit. Kaya huwag kayo magtaka mga kabataan, no? Pag nagmura kayo, ay, gaganon ka agad. Naku Lord,
Di ba? Parang may kurot. Pag nakagawa kayo ng kasalanan, noon, wala pa kayo sa Panginoon, tuwang-tuwa pa kayo, no? Nakagawa ka ng kasalanan sa kapwa mo, di ba? Nakagawa ka ng kasamaan, no? Tuwang-tuwa ka, pero ngayon parang merong kakaibang kumukurot sa puso mo. Di ba? Na parang merong nagkukonbikta sa'yo. Ay, mali yan. Jillian, huwag mong gagawin yan. Di ba? Yan po ay Holy Spirit. Amen? Pero alam nyo, may impluensyang bata yan. Pag tinanong mo lahat ng mga kabataan yan, sino nag-invite sa'yo? Si Jillian. May impluensyang bata yan. Yung batang yan ay hindi mauubusan ka sa kasasabihin. Yan ang magandang ibanghilista. Mga ngaral ng salita ng Diyos. Yung bang mga madadaldal, hindi naubusan sa kasasabihin. Yung maganda yun. No? Itichismis nyo si Jesus. Amen? Tayo, representative ng ating Panginoon. We are Christ's ambassadors. Dala-dala natin ang kaharian ng ating Panginoon. Ayan. Kaya, ang hatol, sa huling araw, no, makikita natin, ang mga anghel, titipunin ng mga mabubuti at yung mga masasama. Dahil ang mga anghel, inaatasan ng Diyos na sila ay ginawang tagapamahala pagdating ng paghuhukom. Inuutusan ito ng Diyos ang mga anghel. Kaya yung mga masasama, meron silang patutunguhan. Naalala ko yung message ni Brother Jehis about, hindi ako nagkakamali, Psalm 75. Tama ba? Bakit daw yung mga masasama pinaprosper, no? Yung mayaman, tatlo-tatlo pa'y asawa, di ba? Madaming asawa, pinaprosper, hindi nagkakasakit. Po, sabi niya, hindi nagkakasakit. Samantalang, yung mga hindi mayaman, walang mga kaya, mga naghihirap, yun pa'y nagkakasakit. Yeah. Yung mga matutuwid. Pero, akala mo ganun lang ang sinasabi ng Psalms, Book of Psalms. Hindi. Pero pagdating mo doon sa bandang dulo, meron palang kaparusahan na naghahantay sa kanila. Amen? Kaya sabi nga po, huwag kayong mainggit sa mga masasama kung sila ay umuunlad. Ang kagaya nila, ang katulad nila ay parang isang damong nalalanta. Ayan. So, ang mga anghel ng Diyos ang nagmamasid sa mga tumanggap kay Kristo. Gayon din, ang mangyayari sa katapusan ng daigdig, darating ang anghel, ihiwalay ang masama sa mga matuwid at ihahagis ang masama sa naglagablab na apoy. Doon, magnanangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Alam niyo po, ito po yung walang hanggang kamatayan, kaparusahan. Kung mayroong eternal life, mayroong eternal death. Ayaw natin yon. Ayaw ng Diyos na lahat makasama. Alam nyo, yun nga maraming mga churches ngayon sa Pilipinas na nagpapadala ng maraming missionary sa buong mundo. Ilan ba yun? Yan, narinig ko yon sa isang preacher. Pero alam niyo sa totoo lang, sa ibang bansa, no, kahit patago ang pangangaral ng salita ng Diyos, pinagbabawal yon. Pag nahuli ka ron, ay malalagot ka. O di kaya ay yung ibang mga missionaries pinapatay, sinusunog. Yeah? Sinusunog.
Sabi ko, nagtanong ako sa, ba't gano'n, no? Yung isang teacher namin doon sa, si Pastor Richard Guillermo doon sa Philippine Bible League, ay nag-share siya, nangangaral siya ng salita ng Diyos sa China. Nahuli siya. Alam niyo ba kung sinong humuli? Kapwa niya Pilipino. Inuli. Alam niyo, sabi niya, first time ko nakaranas na yung binabasa kong Book of Acts, pinilas at pinakain sa akin. Sabi niya, purihin ang Diyos. Ang sarap pala ng salita ng Diyos. Pinakain sa akin yung Book of Acts. Pinilas daw. Nag-pray siya, Lord, pauwiin mo na lang ako sa pamilya ko. Naalala niya yung pamilya niya. Pauwiin mo ko, taga Quezon siya. Pauwiin mo ko, Lord. Kung nahuli man ako, grabe naman yon, kapwa Pilipino, no? Talagang, biruin mo, walang pinipili. Tapos, nung nakasakay na siya sa eroplano, tuwang-tuwa siya. Nakakita siya ng mga bahay na may gulong sa ibabaw. Sabi niya, nasa Pilipinas na ako. Kasi walang ganong bahay sa ibang bansa na may mga gulong sa ibabaw ng bubong. Sa Pilipinas lang meron. Wala kang makitang ganon. Dito lang. Tuwan-tuwa siya, nagkaroon siya ng pag-asa. Yes, Lord, makikita ko na yung pamilya ko, makakauwi na ako. Yeah. Samantalang dito, walang nagbabawal sa yung mga ngaral ng salita ng Diyos. Ang bansa natin malayang mag-share ng salita ng Diyos. Maraming mga lugar na hindi pa naaabot ng salita ng Diyos. Amen? Hindi natin kailangan magpunta sa ibang bansa. Dito pa lang sa Pilipinas, mayroon kang mimisyonin, yung kapitbahay mo nga eh. Di ba? Yung mga taga-krami. Lahat yan ng mga nasa palengke, hindi pa nila nami-mission yan, mga tindera, tindero. Pagka nasira nila ang salita ng Diyos yan, pag nakilala nila si Lord. Amen. Di ba? Ipoprovide ni Lord ang lahat ng kanilang pangangailangan. Amen. Purihin ang Diyos. Hindi sila pagkukulangin sa lahat ng kanilang pangailangan. Dahil, alam niyo po, ang Diyos, ang great provider natin. Naalala ko yung sinasabi ni Pastor Sani, sabi doon ng isang mangangaral, sabi niya, Lord, ako nang bahala sa gawain mo. Ikaw na bahala sa pamilya ko. Talagang sumunod siya sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Ayan. Ang tanong, ikaw ba ay mabuting isda? Tumanggap kay Kristo at nagpatuloy. Patuloy lumalago sa pananampalataya. Tumanggap kay Kristo at naglingkod at nag-akay sa mga tao sa kaligtasan. Tayo ba ay mabuting isda? O baka hanggang tumanggap lang? Hanggang sa pagtanggap lang. Hindi naman lumago sa pananampalataya. O baka naman may pananampalataya. Hindi naman naglingkod. Amen? Hindi naglingkod, hindi nag-serve. Alam niyo, mga kabataan ito, ang sarap bigyan ng ministry dito, taga-walis, tagalagay ng upuan. Yung isang church, tuwa ho ako. Nasa matatanda niyo? Wala. Sinong nag-ayos ng church, naglilinis? Mga youth. Sino nag-decorate ng church? Mga youth. Sino nag-ayos ng mga upuan? Mga youth. Sino naglalagay ng mga perfume? Mga youth. Kanila-kanilang pera yun. Walang gastos ang church diyan. Sino nagbabayad ng renta nyo? Mga youth. Mga professional yan, pastor. Nag-graduate yan ng college, mga cum laude. Pero walang pera yun. Umiiyak sa akin yun. Wala kaming pera pang paaral, pastor. Hindi, pray lang tayo.
Manampalataya lang tayo sa Diyos. Ipagpe-pray ko kayo. Grabe, yung mga batang iyon, lumaki sa prayer. Lumaki sa pananampalataya nung nung naging college at nakagraduate na sila, nagkaroon sila ng magandang trabaho. Alam nyo, ibinalik nila lahat sa Panginoon ng pasasalamat. Amen. Kaya wag nating isipin na ano bang mapapala ko rito sa church? Ano ba mapapala ko rito sa pagbabalik-balik ko sa church? Da? 3 lang bagay natutunan ko rito sa Land Church. Hindi ko natutunan sa iba. I-share ko po sa inyo. Yung ano bang pinapahalagahan ng bawat isa sa atin? What is your personal value? Ano ba'y pinapahalagan mo ng bawat isa sa atin? Ha? Kagaya ng ibang kapatiran, galing pa sa dulo ng Montalban. Pabalik-balik dito. Kahit 10 oras umuwi. Kasi may value sa kanila ang pagsamba sa Diyos. Amen ba? Hindi ang issue, wala akong oras. Wala akong time. Wala akong panahon. Yung schedule mo ang nagsasabi ng oras mo. Kaya pag nandito ka palagi, ibig sabihin may panahon ka para sa Diyos. Amen? Binibigyan tayo ng Diyos ng 24 hours, bawat isa. Time is one of the most sacred gifts that God given to us. 8 araw ka magtrabaho. 8 araw kang matutulog. 8 oras, 8 oras magtatrabaho, 8 oras matutulog. Anong gagawin mo sa 8 oras? Manonood ako ng Netflix, 150 episode. Diba? Wala talaga, walang tulugan, walang prayer, walang pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aaral, walang meditation, walang memorization, walang devotion, walang personal Bible study. Nagdi-devotion, pero sandali lang. Okay na yan, may insight na ako, may topic na ako, may outline na ako. Pero hindi ka sigurado, hindi pa nag-i-expand yun. Hanggang dun lang. Amen? Mag-i-expand lang yun, mag-i-expound lang yun pagka nagtuturo ka ng salita ng Diyos. Kaya lang, wala kang panahon. Amen? Mahalaga yun. Kasi, kailangan nandoon ako. Hindi mawawala yun. Yan ang personal value. Amen? Pangalawa, ano man mapapala ko dyan? Di ba? Yung iba ganon. May makukuha ba ako dyan? May pakinabang ba ako dyan? Mayroon ba ako dyan? Tandaan ho natin, huwag nating isipin anong makukuha ko. Isipin natin, what can I give? Ano ba ang pwede kong maibibigay para sa Diyos? Amen? Mahalaga po yan, mga kapatid, sa paglilingkod. Tatlong T ang kailangan ho natin sa paglilingkod. Number 1, yung time. Oras. Pangalawa, treasure. Yeah? Saan natin ini-invest ang ating kaperahan? Kaya kung ano man yung pinaggagastosan mo, yun ang pinapahalagan mo. Pero kung ginagastos mo yan sa Panginoon, yun ang pinapahalagan mo. Amen? 2017.
Yung pagbibigay mo sa Panginoon, 50 pa rin. Di ba? Pa isa-isang daan. Hanggang ngayon, 2026. Dapat 500, 1,000 na ibibigay mo para sa Diyos. Amen? Dapat lumalalim tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Yeah? Pangalawa, hindi lang naman pera. Di ba? May maraming pwedeng ibigay para sa Diyos. Treasure. Talent. Mga batang yan. Alam niyo mga batang yan, mga matatalino yan. Oh, magaling mag-isip yung mga yan. Yeah? Maraming mga talents, gifts, abilities ang mga kabataan ito na pwede silang gamitin ng ating Diyos para sa Kanyang kaharian. Pasensya na kayo, nalate ako nung linggo kasi yung Antipolo Kupang Foursquare ay dinalaw ko nung nakaraang Friday dahil ko doon sa training namin sa barangay sa Kupang. Sabi ko, ma'am, hindi naman po pwedeng pupunta kayo rito, wala kayong pangailangan. Kasi short term lang naman ang training. Baka pwede kong mapuntahan yung church. Sige po. Nung pinuntahan ko yung church, yung drum set, panahon pa ni Kumong Kupong, bulok na. Tapos yung mga drum head, alam nyo, yung ano ba tawag din? Yung film x-ray, chest x-ray. Nakakita ba kayo ng film ng chest x-ray? Yung parang may skeleton, yung ganon. Yun yung nakalagay doon sa mga drum head. Pero tutugtog ka, may skeleton. Uy, ano to? Oh, may buto-buto. Kasi ano yan yung film ng chest x-ray. Sabi ng pastora, pasensya na po kayo. DIY lang po talaga. Wala akong marunong. Wala akong nakakaalam dito. Talagang sabi ko, parang nadurog yung puso ko doon. Nag-isip ako. Di ako makatulog. Sabi ko, Lord, ang daming accessories ng drum set dito sa bahay. Mga magaganda, kabitan ko kaya lahat to. Nung kinabitan ko, tuwang-tuwa yung pastora. Sabi niya, magkano po? Hindi na. Huwag mo nang bayaran. Ayaw ko nang may stress ka pa dyan. Sa inyo na lang yan. Yeah, tuwang-tuwa po sila. Amen? Pag mayroon kang skills na ganon, pwede mo magamit para mag-glorify si God sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Yeah? So sa paglilingkod, gusto kong makita po yung flow ng scripture sa Acts chapter 2. Kung meron kayong, dito ako magtatapos. Ito po yung ministry philosophy ng early church sa Acts chapter 2. Pwede ho bang i-plus natin? Acts chapter 2 verse 42 to 47. Tingnan po natin. Ayan. Early church. What does a ministry philosophy look like in the early church? Tingnan ho natin. Ayan. Okay. So, pakibasa. And they continued
Praise the Lord. So ito po yung mga elements. No? 4 po yan. Their purpose was clear. Their values were clear. Their method was clear. And the result was clear. So makita natin una, their purpose was clear. Sabi doon, what it was to teach, nagtuturo po sila ng salita ng Diyos. To fellowship, no? Nagsasama, nagtitipon po sila, nagpapalakasan. Because ang purpose ng fellowship, to strengthen faith and to establish relationship. Yun ang kailangan sa fellowship. Tapos ano pa? They pray, nanalangin po sila, and then worship, sumasamba po sila sa Panginoon, sama-sama po silang nananalangin, sumasamba sa Diyos, no? Ito yung nakikita ko doon sa mga kabataan sa Kupang na kung saan ay tinuturuan sila, no, ng kanilang pastor. Yan. Tinuturuan sila ng kanilang pastor ng salita ng Diyos. Sama-sama silang nagpe-fellowship. Sama-sama silang nagpe-pray. At sama-sama din silang nag-worship. Because the church must place a worship o must place worship at the center. Kinakailangan dapat ang church. Ang worship natin nasa sentro. Kaya ito yung nakikita, no? So, their purpose was clear. Even sa early church. Secondly, their values were clear. Nandun po yung togetherness. Ayan. Nandun po yung generosity. Nandun yung joy. Nandun yung devotion. Yung togetherness. Yung togetherness, ito yung sama-sama. Kasi isa sa mga Filipino values ay yung, alam niyo yun, yung kapamilya. Ayan. They shared food, no? Nagkakasayahan sila, no? Nagsishare sila ng kanilang mga problema. At the same time, ay nagkukwento po sila ng kanilang istorya ng buhay. Ayan, no? So, siyempre, ikaw naman, makikibagay ka, no? Bilang ikaw ay nagsishare ng salita ng Diyos. Yung nanay niya, nanay mo rin. Yung kapatid niya, kapatid mo rin. Yung ate niya, kuya mo rin. Ganon. So, nakikita kong ginagawa ni na Brother Mark doon sa Kupang. Ang tawag po diyan, friendship evangelism. Friendship evangelism. Kaya their values were clear. Then next, number 3, their method was clear. They meet together, they shared, they praised God. Yan, alam mo mga kabataan ito, ang mga kapatiran natin, sina Brother Arman, Pastor Arman, inuupuan nila itong mga kabataan ito. Nakikiupo, no? Nakikinig. Lalo na itong mga kabataan ito, may mga kwento ito sa buhay na kung saan wala silang pwedeng sasabihin ibang tao o pagsabihan sa ibang tao, kundi sa mga nagtuturo lang ng salita ng Diyos. May mga kwento yan. Iba rito, walang tirahan, nakikitira. Iba rito, walang damit, nakikidamit. Iba rito, walang pagkain, nakikikain. So maraming kwento, maraming mga problema, itong mga kabataan na kung saan dapat ang church ay magiging responsive doon sa kanilang needs, doon sa kanilang mga pains na nararamdaman. So, their method was clear. They meet together, they shared, they praised God. Nagpupuri sila sa Panginoon. And then fourth, their result was clear. What is the result? The Lord added to their number. Kaya kaya talaga mangyayari yung sinasabi ng ilang mga kabataan na yan, pagkapasukan. Yeah. Hahakutin namin yung mga kaklase namin. Amen? Alam niyo ba, si Kuya niyo Mark, may 2 baril yan. Isang Glock 19 at saka isang water gun. Pag matigas ang ulo nyo,
Di ba? Pag, pag matigas ang ulo nyo, pag malambot ang ulo nyo, water gun. Alam niyo, ibig sabihin nun, yung Glock 19, John 3:16. Yung water gun, Mark 16:16. M16. Ha? N16. Sabi doon, whoever believes and is baptized shall be saved. And whoever does not believe will condemn. Ang sino mang nanalig kay Kristo at nagpabautismo ay maliligtas. Ngunit ang sino mang hindi manalig sa Kanya ay mapapahamak. Amen? Kaya mga kabataan, sa June 14, mayroong water baptism. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. Yeah. Kailangan natin yung M16. Sa mga taga-barangay Socorro, mga kabataan, huwag kayong mawawala. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang a-absent. Di ba? Araw, tanggapin natin ang kaligtasan sa Panginoon. Pero bago nyo tanggapin si Lord, marami kayong isusurrender. Marami kayong i-renounce sa Panginoon para kayo ay mabaptize. Kasunod yan, baptism of the Holy Spirit. Bibigyan kayo ng Diyos ng empowerment para mag-share ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Maging bawat isa rin po sa atin. Yung pang-apat na T, yung thinking. Decision, kailangan mo ng wisdom. Yeah? Temptation sa paglilingkod, maraming tukso. Kailangan mo overcomer, kailangan mo victorious ka. No? At maging sa dark seasons sa buhay, kailangan, alam mo kung anong position mo kay Christ. Alam niyo ba kung anong position nyo kay Christ? We are the child of God. Ikaw at ako ay anak ng Diyos. Ikaw at ako ay tinubos ng Diyos. Ikaw at ako ay niligtas ng Diyos. At nasa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. 1 John 4:4. Ang Espiritong nasa atin ay higit na makapangyarihan kaysang sa Espiritong nasa sanlibutan. Amen? Kailan mananagumpay kayo, mga kabataan? Purihin pong ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Alam nyo, pag in-invest natin yung time, yung treasure, yung talent, yung thinking, at yan, lahat naka-align sa ministry philosophy ng Land Church. Anong ministry philosophy ng Land Church? Yung ating vision, yung ating mission, yung ating core values. Yun yung ministry philosophy. No? Yes, a set of belief and value that guide to do the ministry. Amen? At kapag ang ministry philosophy natin naka-align sa Great Commission, walang masasayang. Amen? Lahat yon ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin, at tayo po'y magpapasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sambahin natin ang Panginoon. Can we sing How Great is Our God? Hallelujah. Napakadakila ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin.